Hi. Hello. So, ako si Sofia and this is Philosofia's podcast. Kunwari hindi niyo na lang nakita yung aking first episode na mag-isa lang ako pero ngayon may kasama na ako. Kilala ka. I'm Alexis, Sophia's boyfriend. Yun lang ba ang personality mo? Ano pa? Wala akong maiisip actually. Oh, anong program ang tinitake mo ngayon? Tinatake ko ngayon ay Bachelor of Science in Nursing. Wow. Eh, taray may nursing ko tayo dito pag may nahimatay dyan. Pero wala na masyadong tao ngayon kasi nandito kami sa People's Park, sa Park, sa Batangas. Okay. And, so, para sa first episode, ano ba? Wait lang, magkamustahan ba muna tayo? Okay. Okay. So, kamusta? Kamusta naman ang nursing? Okay lang actually. Medyo hindi naman siya madali. Hindi din siya sobrang hirap. Sana all. Feel ko ang mahirap lang na part dun is mostly yung mga return demos. Kasi aralin talaga yon. True. Tapos ide-demo mo. Kasi pag hindi mo talaga alam yun, parang yan yung foundation ng pagiging isang nursing talaga. Nursing student. Tsaka mahirap din na yung tuition sa UB. Oh my God. Pero, Diba? Pataas siya ng pataas. Pataas ba ng pataas? Or parang nasa same range naman? pataas siya ng pataas. Depende na lang din sa dami ng subject. Siguro sa fourth year, medyo bababa siya kasi konti na lang din subjects doon. Okay. Ako naman ay currently studying BS Psychology. Gusto ko ba itong ginagawa ko? Dati, oo. Ngayon, okay lang. Puro may what ifs pa rin. Diyos ko, isang taon na iniisip ko pa rin what if tinake ko ang PUP, tapos nag-communications ako doon. Ano kaya ang buhay ko ngayon? Pero okay lang. Maganda naman ang current life ko. Wah! Amen. Yes. Okay. So, yun nga. Dahil siya ang kasama ko, syempre, ang itatanong natin, hindi naman related fully sa love life, pero related sa sa life lang. Yun kasi may kasama tayong guest, so yun ang magandang pag-usapan. Mga deep talks at 2 p.m. Wow, sobrang init po ngayon. Okay. So, meron kaming 40 deep questions to get to know yourself and find your life's purpose from journalsmarter.com. And halin-hinan kaming magtatanong sa isa't isa. Like, kunwari, ikaw pipiliin ng tanong dito randomly, ako sasagot. Tapos yung next question, ikaw naman sasagot. Basta hindi mauulit ang question. So, bato-topic tayo. Bato-topic. Lagyan na ng scissors. Okay, dahil talo ka, ikaw unang tatanungin. Ikaw. Ikaw pala pumili ng number. Yes. 17. Wow. Okay, 17. If a crystal ball could tell you the truth about yourself, your life, the future, or anything else, what would you want to know? Siguro Ako pa taghawak ng mic. Ako. Siguro about sa future. Kasi like ako yung tao na very anxious about kung ano mangyayari sa future. Kaya nung dati, diba takot akong hindi ako mahal magbiyahe. Amazing. Amazing. Tapos ngayon, nakakaikot na akong Batangas. Like, kahit saan ako mapunta sa Batangas, kaya akong umuwi. So, ayun. Sa future, hindi pa ako certain. So, yun ang gusto mong itanong sa crystal. Yep. And hopefully, lalabas doon. Isang RN na ngayon. Tapos, Interesting. ayun. Nagpo-pursue ako ng medicine. Tapos, happily married ka kay Sofia. Charmaine, maraming doon. Tapos, ayun. Mayaman. Yes. Kasi ang hirap na walang pera. Totoo. Yes, ayun.
Yung reflection ko doon. Ano? Totoo naman. Kasi recently, narinig ko lang din sa nung nagla-lecture kami sa Percom, tapos nagre-receipt. May isa akong kaklase, ang sagot niya, wag daw mag-dwell sa past. Basta may isang certain question, tapos ang sinagot niya doon, wag ka daw mag-dwell sa past. So, ang maganda ay to look forward and step forward. Kaya, okay lang naman din na ma-curious sa future. And, wala lang, kung ako rin naman tatanungin, parang gusto ko rin malaman ng future ko. Kahit wala nang thrill, basta may, ang tawag doon, assurance kung anong magiging buhay sa hinaharap. Okay. Next. Yes, okay, next. Ikaw naman tatanungin ko. Number 28. 28. Nagpalit lang kami ng number. Okay, so did you ever feel lost in your life path? How did you find your way again? I think, oo. Para namang sobrang bata pa para i-claim na ganon. Pero sa bagay, sabi naman kay Eric Erikson, Psychosocial Stages of Development, tayong mga adolescents na malapit na sa early adulthood, syempre pinagdadaanan natin right now yung role identity versus role confusion. So, napagdaanan ko na naman talaga yung, anong tawag dito? Yung parang phase na naliligaw ka nung before mag-college. Ikaw ba nung before mag-college, sure ka naman sa college decision mo? Like, sa program na pinili mo noong magka-college pa lang? Actually, hindi nga ito yung, yung bala kong program. Kasi ang bala ko nun is mag-biology. So, after nun, di ako natanggap ng Red School. Red School. So, ayun. So, syempre, kung ano lang yung available, kahit may tuition, kahit malang tuition, so, mag-aaral. Kasi kailangan. So, nung nakuha ko yung Bachelor of Science, so, in nursing yung BSN na, nung una ay parang nag-hesitate ako kasi ang mostly ang alam ko sa nursing ay parang wala lang, parang nag-aasikaso lang yung mga pasyente. Parang, yun lang, yun kasi ang tingin ko dati. Yun ang pinaka-stereotype, like, katulong lang ng doktor, ganun. So, after nung ganun yan, namatay ko yung after yung first sem, ganun. So, ang dami palang ginagawa ng nursing. So, mali yung common stereotype na ganun. So, na-enjoy ko naman din ngayon. Amen! Ako naman din. Like, parang super amazing ng parents. Like, mo, ko, kasi, I mean, kahit kita natin na sila super struggle financially, tapos feeling ko, hindi rin naman nila super maasikaso yung sarili nila kasi nga, sila ay very family-centered. Gets mo gayon? Parang, nagagawa pa kaya nila hobbies nila, ganun-ganun, tapos nahirapan na sila sa pagkita ng super laki para lang masustentuhan, pero nagagawa nila ngayon. Wow, so amazing parents. So, yun. Sa akin naman, hindi ko nga alam kung tama yung path na tinataha ko ngayon, like, as a psychology student. Tapos, dito sa school na to, well, wala rin namang communication arts. So, parang, sige, maganda na rin naman siguro dito. Ano pa ba? Ayun, may opportunity naman din na nag-knock sa aking door. Na yun nga, sa PUP. Tapos, ang natitirang program, hindi psychology, hindi political science. Pero, communications. Tapos, ngayon ko lang na-realize, parang maling decision nga ito. Pero, ewan ko, hindi ko rin naman masabi kung nasa maling daan ba ako. Pero yung, syempre, yung mindset ko, feel ko super lost ako. Ayun lang. Sana maging tama ng decision ko sa buhay. Okay. Feel ko naman na yun, like, normal lang na ma-feel yung gano'n. Kasi especially na sa first year pa lang din tayo. And like, malay mo sa future, gano'n. Na-enjoy din natin. Like, yung sa part ko. Pero, normal lang. Yun.
Tsaka feeling ko kaya ko lang to na-feel kasi hindi na ako yung dating academic achiever. Nagka-DOS na ako sa major subject, pero okay lang with high honors pa rin naman. Okay, next question. Choose a number. Bigyan kita ng range. 1 to 10 muna. 7. 7. Why did you decide to do what you are doing now in your life? Sige, huwag mo na sigurong ACADS. Ano ba? I mean, well, syempre bilang bata, ay nakasentra syempre sa ACADS, pero parang yun din yung parang phase of exploration. So, ano bang iba mo pang ginagawa? Actually, Hobbies, passion. wala. Actually, yung Same. kasi feel ko yung passion na nawala sa akin dati na bet ko. First is yung pagdodrawing at saka pag-paint. I mean, ginagawa ko pa din naman minsan. Paminsan-minsan na nga lang, pero hindi madalas. Kasi parang dumaan yung phase na like, May iyak ka ba? hindi, na makatila yung mata. Yung tinatamad gagawin yung maraming bagay. So, parang nadama yon. Especially nung nag-pandemic. Like, naapektuhan mostly lahat naman ng buhay natin. Naapektuhan ng pandemic. So, ewan ko din, yun nawala yung passion. I don't know kung bakit. Then like, tinatamad talaga ako sa maraming bagay. Ganun. Ayun. So, yun ang sagot mo. Kasi ako rin naman. Ewan ko, bukod sa pag-aaral, wala na rin akong ibang ginagawa. Parang tumunog yung tiyan ko. Ayun. Dati parang ang dami kong gustong gawin. Parang ganun ka rin ba? Like, parang jack of all trades, master of none. Yup. Talaga. Ako naman, parang hindi ko feel na ako yung jack of all trades. Feel ko ako yung master of none lang. Kasi ang kaya ko lang atang gawin, magsulat, magsalita. Hindi rin naman pala super galing din sa dalawang aspects na yun. Pero yun lang yung nagustuhan ko dati. Pero kinakatakutan ko din gawin. Pero nagugustuhan ko habang takot ako. Ganon. Pero ngayon parang nawala na siya kasi feeling ko lang hindi ko na kaya. Ewan, wala talaga akong talent. Okay, next. What would you like to change about your family? Totoong question ba yan? Wala. Talaga? Yep. What would you like to change about your family? Sana mas mayaman kami. Gusto mo yun? Gusto ko yung Yun. Ano ba? I mean, wala naman akong gustong baguhin. Like tanggalin niya tong member ng pamilyang to. Ganon. Wala naman ganon. Pero iniisip ko minsan, paano kapag ako lang yung pinanganak? Kasi ako yung panganay eh. So, paano pag hindi nasundan? Or paano pag kami lang ni Charmel? Ganon. Pero hindi ko rin naman masyadong ma-imagine. Kasi sanay na akong 6 kami. Tapos very equally distributed. Equally distributed. Kasi kunwari, pag may grouping sa pamilya, okay, mga babae, mga lalaki. Pag naman, okay, 2 babae na magkapatid, 2 lalaki magkapatid, tapos yung mag-asawa. Parang gano'n. Parang okay na kami. Parang nagiging partners talaga namin ng isa't isa. Yun lang. Babaguhin ko lang ay maging mas financially stable kami. Okay lang kaya yun sa pamilya ko na gano'n ang hiling ko, ang pagbabago. Parang gusto rin naman nila yun na parang magaan. Ganun. Tsaka sana mas masipag na kaming magkakapatid. Yun lang. Ano na? Ano masasabi mo? ayun, halos same din. Siguro yung sa akin lang is, ayun nga, yung financially stable. Kasi like, halos lahat ng sa amin ay syempre nagtatrabaho din. Parang mostly karamihan ng pera na pupunta lang sa pambayad ng tuition ko. So parang financially stable, wala na sila problema, hindi na sila
puput ng so much effort lang para pag-aaral ako. Ayun. Tsaka kita ko din naman na nahihirapan sila. So, ayun. Thankful din naman ako sa mama at sa papa. Kasi, ayun. Medyo na luluha ako. Legit ba? Yup. Ay, grabe naman tong podcast ni Sofia. Super life-changing. Hindi. At saka ano naman, like, kunwari, binibigay nila sa'yo yung pampaaral sa'yo. Hindi, ang sinusukli mo naman ay yung, like, sa future, na ikaw naman. Huwag ka naman masyado mag-worry doon. Kasi, yun nga, para matulungan mo sila, di tinutulungan ka nila ngayon. Tsaka, hindi ka naman siguro masyadong pinapressure or pinapressure ka ba? Hindi naman. O, diba? So, alam mo, nakikita mo naman na sila'y nahihirapan. Pero nafe-feel mo rin na ayaw nilang ipa-feel sa'yo na nahihirapan sila. Kasi hindi ka masyadong pinapressure to do your best. Ganun. Okay lang yan. Okay. Next question for you. Number 31 to 40. 32. 32. What's something you love about yourself? Hey, ito na naman si self-love. Ang hirap na actually para sa akin na parang hindi nagbibigay ng sobrang care. Yep, sa sarili. Kasi tipong yung mga gusto ko nga parang hindi din ako sure kung ano yung mga bagay na gusto ko. So siguro sa sarili ko, like yung siguro yung pagiging strong. Though hindi ko naman feel na ganun, like kahit anong mangyari parang go lang. Although ayun nga, sabi ko kanina na anxious ako, parang every now and then naman parang nagagawa ko pa din yung mga bagay na na nagwo-worry ako, like nalalampasan ko yung mga problems. So siguro ang yung problema, I mean hindi ko naman siya consider na problema sa sarili ko, is yung pa-chill-chill lang. So bahala na, yep. Parang yung common ADHD problem na Ito sa tabi pa ng psychology student. okay, kasi parang hindi ako worried kung pasahan na sa next week, as in gagawin ko siya kinabukasan, kasi parang mas nagpa-function ako pagka under pressure. Yeah, may mga gano'n naman talagang tao and isa siya doon. Ako naman opposite niya. So, parang nagiging reason ng argument namin yan. Wow. Si bahala na attitude, tapos si super OA magplano. Gano'n, like gusto ko lagi organized, tapos siya naman, mas kaya niya pag parang binibigla na siya na, oh, pasahan na bukas. Ako naman, pasahan na bukas, dapat kahapon nagsimula ka na, blah, 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 blah. Kagaya ng yung 'di ba yung sa PE gagawin. Anong PE? Yung mag-video nun sa workout, hindi siya workout, yung parang exercise. Ano pinag-uusapan lang natin kanina? Ayun, yung kung kailan ako mag-video. Oo, naiirita siya sa akin kapag nagpaplano ako para sa kanya kasi hindi siya nga ganon. Ako naman, nai-stress ako kasi hindi ako ganon katulad niya. Feeling ko, kaya pa ba ma-accomplish yan pag na ganyan. Kasi actually, pasahan ay last week pa. I mean, sinabi last week. Pero hindi ko lang kailan ang pasahan. So, kapag hindi sila nagbibigay ng deadline, parang hindi din ako nakapahan. Diba? Grabe na talaga. College na siya. Pero, gets ko naman. Nag-work naman sa kanya yon. If it works for you, edi, congrats. Pero yun, narealize ko nga rin naman, dahil napagawayan namin yun, na hindi naman nga, katulad ko ng strategy, ang strategy ng iba. Ganon. Ayun din. Okay. Okay, next. Last, 2 questions lang. Okay, tig-2. Okay, so, pili ka 35 to 40. Ikaw pumili dyan. Okay. Yes, Tito Boy.
Ah, wait lang, nabili ba ako? Ang ganda ng view, by the way. Wow. Okay, so what do you consider as your biggest achievement in the last 5 years? So, 19 years old na ako ngayon. So, in the last 5 years, simula noong 14, noong 14 years old ako, yun yung pre-pandemic era. Tapos nag-pandemic, tapos ngayon. Ano yung greatest achievement? Makagraduate ng high school. Though, hindi ako umiyak nung graduation. Hindi ako super nag-celebrate ng milestone na yun. Hindi ako super OA. Like, hindi super OA yung naging transition to college, yung naging changes. Pero, parang greatest achievement siya kasi parang 12, 13, 14 years na tayo nag-aaral, tapos nakagraduate na tayo ng high school. What the heck? Tapos, oo. Tapos nalagpasan natin yung pandemic na nag-start nung senior high school tayo. Tapos nakagraduate tayo na mag-with highest na hindi ko naman, nagulat ako pero hindi ako super gulat na gulat. Hindi naman sa believe ako sa sarili ko pero hindi ko pa rin siya napoprocess hanggang ngayon. Na parang hindi kasi ako naniniwala na ganung level yung galing ko. So parang hindi ako masyadong parang massive yung reaction ko doon. Pero masaya naman ako na na-achieve ko yun. Na nagawa ko rin yung sa last year ng high school, yung pag-journalism, kahit noong grade 6 pa yung huli ko. Tapos nanalo ako, nakapag-DSPC ulit ako. Tapos, yun, nakagraduate ako. Tapos, nagkapera rin ako. Thank you sa scholarships na nag-open. Amen. Ayun. Amen. Amen. Okay, so another thing, talking about achievements. Kasi, Ay, pala, pati ang aming relationship. Okay, pag-asapan naman natin. So, magti 3 years na pala. Ay, 3 years na. Grabe, guys. It takes 2 to tango. Teamwork makes the dream work. Totoo yan. Ewan ko. Pero kasing super toxic ka din at problematic minsan, pero nalalagpasan naman. OA. Tsaka ba, achievement ko rin yun kasi parang kasama din sa 5 years na yun, may naka-MU pa akong isa. Ito naman, hindi pa nag-move on sa isa. Tapos, magkaklase na rin kami 5 years ago. Tapos, pa? Tapos yan, we happened and masaya. Anong masabi mo? super saya din ako na ikaw yung partner ko and ikaw yung future ko. Okay. Diyos ko pa, nasa public tayo, hindi ito ang forte ko. Okay, next. Ako naman tatanungin kita. Okay. If you were to die this evening with no opportunity to communicate with anyone, what would you most regret not having told anyone? Why haven't you told them yet? Gets mo ba? Yep. Okay. Joke lang. Ano ba? Sabagay, ako yung future psychologist. So, let's go. Let's get into therapy. Syempre, hindi mawawala yung kung mamamatay ako, syempre, gugustuhin ko na lahat masasabi sa iyo. Sa akin? Meron pa kasalat. So, kailangan, syempre. Hala ba kami i-reveal ka? Hindi, biglaan. So, mahirap ako mabuhay pag namatay ako. True ba? Oo. Kasi, grabe naman yung binigla ako ng mundo. Grabe, hindi ko kaya i-process yun. Ayun. Siguro yung pinaka i-regret ko. Kasi sa family naman, hindi kami vocal. So, like, yung sa mama at sa papa. Okay lang yan. Like,
Ikakat ko ba to? Gusto mo ba to isali? Ha? Gusto mo ba to Go lang. isali? Okay. Tatago na lang kita. Siguro yung kung gano'n ka mahal, syempre. Ah. Kasi never ko pong nasabi nga yun sa mama at sa papa. Like yung simpleng thank you nga, minsan hindi ko pa masabi. So like, ganun, paparamdam na lang. Yeah. Like, ganun nga, pinaparamdam na lang, ganun. Kasi hindi nga masabi vocal. Pero, ayun. So, feel ko, regret ko yung kung hindi ko masasabi ganun. Pero feel ko naman alam nila. Oo naman. Pero ayun nga, iba kasi pagka like, Sinasabi. sinabi, ganun. Totoo naman. Parang iba rin naman pag sinasabi mo. So, sana masabi mo. Pag may chance ka. Yep. Pero baka umiyak sila bigla. Like, parang nakakagulat naman tong anak ko. Pero totoo. Pero like, wag mo ring, oh, baby. Wag mo ring, like, anong tawag dun? Disregard yung effort mo of showing love kahit hindi verbal. Kasi, may iba't iba namang way to show love. Ikaw, ano bang pagpapakita mo? I mean, feeling mo kulang kasi hindi mo nasasabi, pero ano bang ginagawa mo para i-show yung pagmamahal sa kanila? Ano nga ba? Actions? Yeah, mostly sa actions dun eh. Like, kahit yung mga simpleng paggawa ng mga gawa nila para mapagan yung yung ginagawa nila, ganun. Tapos, ano pa ba? Ayun, parang, Sa pagkain? Bibigay ka ba? hindi kasi yung sinasabi na yung isusubo na ibibigay pa. So, minsan pagka naloko, parang ayaw. Nasabi nila sana ayaw. Ayaw nila. So, ano ba kayo? Yung simple kinakausap na sila, parang kinakamusta, ganun. Oo. And sure naman ako na nafe-feel naman nila yung pagmamahal mo sa kanila through that way. Pero sabihin mo rin soon, pag ready ka na, or gusto mo kung di mo pa kaya i-verbalize, gawa ka ng letter, or sanayin mo na sa pag-chat, or pag magka-call kayo, ganon yung inyong ending statement. Love you, bye, ganon. Yan lang. Pero okay lang. Hindi naman kulang talaga yung pagmamahal na binibigay mo. Gusto mo lang ng ibang paraan para mapakita, pero hindi kulang yung pinaparamdam mo ngayon. Ganon. Wow, so amazing. Loving. Okay. Ano na? Gusto mo naman ng tubig? Ikaw. Init nga na. Commercial break. Hydrated. Okay, guys. First episode pala may naging vulnerable na po sa atin. Anong masasabi ko? Ikakat ko ba? Paano ikakat? I mean, like, hindi ko sasali yung part na yun. I mean, Okay lang? ikaw bahala. Okay lang. Okay lang na ikat. Okay lang na. Kasi nasa YouTube po ito. Pero dampa-count lang naman. Ano yung title ko dito? Alexis Adarlo, umiyak! Podcast number 1. Okay. Sabi naman pag ready ka na. Last question. Go. Sige, sinong manalo, siya ang huling tatanungin? Sino manalo siya ang tatanungin? Siya ang huling tatanungin? Or siya ang unang tatanungin? Siya ang huli. Sige. Siya ang huli. Ito ba topic? Ano ko babaguhin niya na yung kanyang Okay, go. Go. What advice would you offer to yourself 5 years ago or 1 year ago? 1 year ago. 5 years or 1 year ago? Or 5 years ago. Ang advice ko sa'yo, Be kind to yourself. hindi. Ako kasi ngayon ay medyo nonchalant na. Like, pag may nagsabi sa akin, may nag-fat shame sa akin,
wala akong pakialam. Ngayon, wala akong pakialam. Hindi ako masasaktan. Pero maiinis ako. Pero minsan hindi rin ako naiinis. Parang, wala akong pakialam. Oo. Tapos super, ano ko rin naman, sa ACAD, super lilo ko. Wala rin naman ako pakialam. Like, hindi ako super anxious na masyado sa grades, conscious, hindi na masyado, ganun. Okay, ang aking advice na lang ay find new hobbies. Feel ko kulang ka sa pag-risk. Kasi nga, ang sabi ko 1 year ago or 5 years ago, basta buong buhay ko, ang sabi ko sa sarili ko, okay lang kahit hindi ako umalis ng comfort zone ko. Buong buhay ko. Kasi nga, ayoko nga mag-risk, takot ako. Kaya nga buong buhay ko, hindi naman ako talaga kusang sumali sa mga contest sa journalism na yan, sa pagsulat, sa pag-i-speech, like oratorical, ano tawag doon, daglian, kung ano-ano man. Wala guys, wala. Hindi ko talaga yun pagkukusa, pinipilit lang ako. Kasi nga natatakot ako, wala akong tiwala sa sarili ko. So, kaya lang ako nakapag-take ng ganong risk. Katulad ng CD2SPC dahil ni Ma'am Mench na sinali ako last minute tapos nanalo ako. Wow. Diba? Amazing ka talaga. Ayun nga. Like, parang ayoko kasi ng thrill. Like, gusto ko, alam ko lahat, like, ang future. Okay lang sa akin kahit walang surprise. Basta, gusto ko certain. Yun. Pero ngayon, na-realize ko parang, mafe-feel ko kaya at the end sa stage of integrity versus despair na feel ko fulfilled ako sa aking naging buhay. Or baka ako yung nasa despair lang kasi hindi ako masyadong nag-explore, hindi ako masyadong nag-discover ng new hobbies. Noon. Kaya ngayon, naglista ako sa notes ko ng mag-bake ka, magluto ka, mag-crochet ka, maggawa ka ng beads, maggawa ka ng contents, magsulat ka ulit. Ganyan-ganyan nakasulat yan sa notes ko. Para yun. May mangyari naman sa buhay kung something surprising and worth telling about sa future. Okay. Yay. Last question for our guest. Tama lang pala na siya ang last question. Okay. Wait, maghahanap ako. Ito na lang. Super short question. What are some things you've had to unlearn? You've had to unlearn. Siguro yung pagiging super comfortable. I mean sa ACADS, ganun. Like, pa-chill-chill lang nga. Tapos pagka kunwari kasi feel ko pagka ganun, kunwari sa ACADS nga, pag sobrang comfortable ka, parang hindi mo na mapupush yung sarili mo na yun pa yung ibang bagay. Kunwari, ayun nga. Kasi nga pagka, mag-aaral ba ako? Wag na. Naintindihan ko na yan. Gets ko na yan. So, pagka kasi, pagka parang hindi ka comfortable na yun lang ang alam mo, you'll strive talaga para alamin pa yung mga madaming bagay. Ganon. At saka hindi ako comfort. Yung kailangan ko unlearn. Pagpa-procrastinate. Ayun, mostly ayun nga. Kasi ngayon sinabi ko kanina hindi ako nagpa-function hanggat walang deadline kinabukasan. Ayun. Kasi, okay, nagagawa naman natin yung yung task. Pero may negative effects yun sa sarili natin. Kumari, ayun nga, pagka kinabukasan ng pasahan, puyat ng puyat. So, papasok ang pagod. Lahat na lang ng pagod ka, lahat ng gagawin. Ganun. Ayun. Okay. That's a great end. Thank you. Thank you for having me. In your life. Yes. In your life. Pwede naman sa podcast lang muna. Yeah, sa podcast. Yep. Okay, so, etong Philosophia's podcast, nagsimula talaga siya
almost a year ago then before mag-college. Tapos parang may ginawa akong podcast na ang topic ay about senior high school sa strand na tinake ko, which is UMS. Pero, na-realize ko ngayon after this, like, official na first episode ng podcast ko, mas masaya kapag may kausap. So, doon sa aking 1 year ago self, na naka-private na yung video ng Philosophia's podcast na yun, kawawa ka naman. Kasi wala kang kausap. Pero maganda na may ka-share ka ng, parang realization sa life. So, nakakapag-pick up ka rin ng lessons, nakakapag-reflect ka rin based sa kwento ng iba. So, thank you. Welcome. Napaka-nonchalant naman. Welcome. Okay, so ngayon ay April 5, 2024. Anong araw na? Friday. Kakatapos lang na mag-MMW today. 3 hours. Ha? So, ngayon, mag-uukay na kami. 3 p.m. mamaya kasama si JC. And so, tapos na ang podcast na ito. Next episode, mag-recommend ng pwede kong katsikahan. Si CL ba yan? Si Dave? Si JC ba? Si Leonard? Si Fiona? Si Marie? Sino? Sabihin nyo. Or silang lahat. Tapos wala na. Pag silang lahat, alam na namin ng magiging topic. So, yan. Anong outro ko dito sa podcast? Sana maganda ang boses namin dito at sana maganda ang audio quality kasi podcast nga. So, sa aking editing Sophia self, sana okay lang yung audio. Hindi ko pa kasi na-check. Ano masasabi mo sa ating listeners? Listeners! Yes. Ang listeners natin ay mga kaibigan lang natin. Ano masasabi mo sa kanila? Ayun. Yes. Bawal magmura dito, ha? Wala siyang masabi sa inyo. Mga bading kayo. Mga bading kayo. Ano pa lang masasabi mo na mga bading ang friends mo? Dahil ko ba yun? Or dahil choice mo naman na maging friends sila? Hindi dahil ko? Hindi. I mean, like, chill lang ako. Walang issue sa akin yung kung bading or something or like member ng LGBTQ. Ayan. Oo naman. Basta Bakit naman magiging problema yun? Wala. Hindi. Basta ayun. Ilugar daw yung kalat nyo. Holy Week CL, ha? Ayun, basta wala kang ginagawang masama, go lang. Tama. So, yun po ang ating pulot of the day. Anong tawag doon? POTD. Pulot of the day. Ay, galing lang yun sa magandang buhay. Charot lang yan. Okay. Outro na ba? Wait, mag-post muna tayo para sa thumbnail. Tapos, outro, 1, 2, 3.